Klaro po ito mga kapatid, kung ako yung pasyente o kamag-anak ako ng pasyente at ayaw sa aking makinig nung taga-ospital sa billing nila, ano ho magagawa ko doon sa billing kung gusto pa rin nila hong i-charge sa akin ang lahat ng gastusin ko because of that reason na wala pang 24 hours yan, either emergency case, sa ER lang ako nagstay o kumuha po ako ng kwarto, doktor. So meron nga po kaming pickers na nandoon po, although ang pickers po namin ay hindi po 24 hours, yun po ay during office hours kalimitan. Pwede pong idulog. Pangalawa po, meron po kaming 24/7 na corporate action center na pwede pong tawagan ng ating mga miyembro. At kung mamarapatin po, pwede ko pong ibigay yung numero. Yes sir, opo, ng go ahead Doc. number po. Go Ito ahead. po ay 02-8662-2588. 02 po yung area code, 02-8662-2588. At pwede rin pong mag-email sa amin pong Corporate Action Center, actioncenter@philhealth.gov.ph. Okay. Action Center, one word po yon, small case, at philhealth.gov.ph. Opo. Pag ho, doktor, na hindi pa rin nakinig sa amin yung ospital at talaga nanindigan na hindi, ito ang policy ng ospital, hindi namin alam yung PhilHealth na yan, binayaran po namin yung bill, paano kami makapag-refund? So yun nga po yung ating tinayon na yung provider adherence unit. Pwede pong daan din dun sa aming Corporate Action Center. Yun po ipoproseso namin at yun po ay bibigyan po ng karampatang investigasyon dahil nga po may due process tayong dinadaanan. At kung may violation po tayong nakita sa ating mga ospital, papatupad po natin yung penalty. Ngayon po, ang ginagawa nga po namin, gaya po nitong nangyari, fortunately, dito sa ating membro, kami na po mismo yung proseso ng kanilang claim para po kami na mismo diretsyo ang mag-reimburse dahil binayaran po ng buo ng ating pasyente ang binil po ng hospital. Opo. Doc, mawalang galang lang ha, kayo na po ang nagkusa, kayo na po nagkasikaso dahil sa nag-viral po at naging usap-usapan na paano po kaya yung mga iba na hindi po ganyan ang ginagawa? How can they have the same kind of assistance po ng PhilHealth po, Doc? So ito nga mga ganitong report ay ini-encourage namin dahil nga ito yung aming paraan para makita ano ho ba ang mga kakulangan pa dito sa ating proseso. So kung may mga nangyari pong ganyan, kung hindi po ma-resolve at the level of the hospital na nandun na nga po yung aming representative, tuturuan na po namin yung aming representative how to escalate at tawagan na po yung ating next level, yung mga regional vice presidents or yung mga local health insurance office branches. At yun nga po, hopefully at that level, mas ma-resolve na yung issue. Kasi ang kalimitan pong, I think, some miscommunication ay yung takot po ng hospital na hindi po sila mabayaran. Kaya nabigyan naman po ng assurance na ito po ay i-cover at tayo po ay may patakaran na, ay malaki na po yung kumbaga confidence level sa hospital na isagawa po talaga yung mga ating mga circular na nakasaad kung magkano po yung dapat nating i-support or i-cover. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.